may mga developments kahapon, di ba? Nag-resign si Executive Secretary Lucas Bersamin, nag-resign si DBM Secretary Pangandaman, at si Yusek Bersamin, PLLO. Pero ang tinitingnan kasi dito, si Executive Secretary at saka Bersamin, at saka si DBM Secretary Pangandaman. Ngayon, nagtalaga kaagad ang Pangulo ng bagong Executive Secretary. Si dating Finance Secretary Ralph Recto na ang magiging Executive Secretary, at si dating Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs, Frederick Go, ang bagong Department of Finance Chief. Although galing din naman si Frederick Go sa DOF. Pero anong reaction mo dito? Sa tingin mo ba itong dalawang bagong talagang ito as Executive Secretary at DOF Chief ay makakatulong upang ma-shield o ma-prop up ang ekonomiya? Sa akin po, ang basa ko po dyan ay isang proactive move po yan ng Pangulo. Maganda po yung ginawa ni Executive Secretary Bersamin at ni Sec Mina, no? Pinapakita po natin na talagang may natitira pa pong delikadesa dito po sa Pilipinas. Yung pagbago po ng Finance Chief at Executive Secretary, isa pong proactive step para po mapabilis yung mga kailangang gawin, no? Para ma-restore po ang ating tiwala o ang tiwala uli sa gobyerno. Ngayon, dahil businessman si Secretary Frederick Go, magagawa niya paano makuha yung pulso ulit ng mga businessmen, no? So para bumalik po yung sigla ng ating economy. So yan po yung isa sa mga unang hakbang na kailangan gawin para mapaganda natin yung economy. Tapos kay Executive Secretary under Ralph Recto para mapabilis yung mga ano pa yung pending na kailangan gawin para mapanatili yung katatagan ng ating gobyerno, no? Itong si bagong talagang Executive Secretary Ralph Recto, isang budget expert to eh. Marami ring alam ito pagdating sa financial markets, sa financial issues at budget expert. Ano sa tingin mo ang malaking contribution niya bilang ES, magiging Executive Secretary? Okay, kasi ngayon kailangan po natin pagtuunan paano natin masisigurado na wala pong butas yung ating balde pag gumastos po, 'di ba? Kasi ngayon makikita natin dahil sa floodgate, malaki po yung butas ng balde natin, 'di ba? Umuutang tayo ng 4.6 billion, gaano po kalaki yung nawawala. So, dahil sa kanyang budget expertise, pwede niya pong masabi sa presidente, ito lang ang kailangan natin gastusan muna para unting-unting sumigla yung economy. Pag naramdaman na ng tao that ginagawa ng tama ng gobyerno, hopefully bumalik yung tiwala. Yeah. Yan po yung, I think yan po yung key. At the same time, rest assuring international investors that we mean business. Yan po yung kay Frederick Go. So, para pong ang strategy po ng ating Pangulo, para po nagluluto ng bibingka. Diba? Meron pong apoy sa taas, yan po ang ginagawa ng para maitatag na maganda yung takbo ng ating ekonomiya, yung government spending, nandyan si ES Ralph Recto. Si Secretary Frederick Go naman, yung mga international investors para muling tumitingnan ang ating Pilipinas, no? Na isang magandang investment destination. Alam naman natin na bago po itong floodgate, isa po tayo o pangalawa po tayo sa pinakamasiglang economy sa ASEAN. Alright. Pero, so hindi po nagbago yan, hindi po nagbago yan. Ang problema lang po natin, talagang sumakit lang po yung ipin natin, sumama po ang loob natin sa floodgate, kaya hindi po nawala po yung pagtingin, no? Ng ating mga investors sa Pilipinas. Kaya makikita niyo po, pag hindi po nila kaya, no, there is a saying, if you can't stand the heat, get out of the kitchen. Yes, Kaya ganyan po yung nangyayari sa stock market kasi hindi nila makayanan, walang gusto mag-invest, so nagbentahan sila.